pagpapalawig ng PRC-ID validity na nakapasa na sa ikalawang pagbasa sa Kamara. Yan ang ating pag-uusapan kasama si Professional Regulation Commission Assistant Commissioner Lord Luis Valera. Assistant Commissioner Valera, magandang tanghali po. Welcome po sa Bagong Pilipinas ngayon. Hi, magandang tanghali, Josh. Magandang tanghali din sa mga iyong tiga-panood at tiga-pakinig. Sir, ano po ang masasabi ng PRC sa panukalang House Bill number 8876 na pumasa na sa second reading na magpapalawig ng validity ng PRC ID mula 3 taon tungo po sa 5 taon? Thank you, Josh. Well, si PRC ay excited, of course, kasi panukalan namin ito. Initiative namin ito, Josh. At syempre, dahil dito, magiging mas mahaba na yung validity ng license, less na rin yung frequency na kailangan pumunta ni professional sa aming mga tanggapan para mag-renew ng license. And this is consistent to what other agencies are doing with their licenses or certifications na ini-issue nila. So yeah, we are really very much excited about it. At suportado talaga ito ng PRC, Josh. Okay. So, maliban po doon, sir, sa nabanggit mo na mas makakatipid, sa pananaw po ng PRC, paano po mas makakatulong ang mas mahabang validity period sa mga PRC ID holder? Ano po yung mga ibang benepisyo nito? Well, kamukha ng binanggit ko kanina, Josh, dati kasi, di ba, 3 years yun. So, yung mga professionals natin, they really have to allot time to go to our service centers, to our offices, para mag-renew ng kanilang lisensya. Every 3 years yan. Pero kung mas mahaba na yung validity niya, less na yung frequency na kailangan nilang pumunta. So, yung panahon nila, pwede na nilang gamitin sa ibang bagay, ibang mas importanteng undertaking, ika nga. And kamukha din ng binanggit ko kanina, this is consistent. This is consistent with what other agencies are doing. So, di ba, yung passport natin, yung driver's license natin, mahaba na yung validity niya. So, ganun din ang ginawa ni PRC. Okay. At kapag naisabatas na po ito, ano po yung magiging pagbabago sa kasalukuyang proseso naman po ng renewal ng professional identification card? Mayroon po ba? Walang masyadong pagbabago kasi 'di ba, nabanggit nga natin kanina yung validity lang naman ang nag-adjust o magbabago. So yung proseso, kung mababanggit ko lang, Josh, ang lahat kasi ng transactions natin ngayon, we have it online already. Digitized na siya. So kasama diyan ng renewal ng license. So the professional, if they want to renew their license, they go online. Lahat na doon, lahat ng aspeto ng proseso online na gagawin. Pati yung pagbayad, pag-upload ng picture, and then si professional mamimili ng kanyang venue of transaction. So anyway, mababanggit ko din, ang transactions kasi natin nandun na sa mga malls. Dati kasi dito lang sa aming tanggapan o kaya sa mga main offices ng mga regional offices natin. Now we are in malls, we have service centers para din mas convenient sa mga professionals natin. So, after going online, they get to choose the venue of transaction. So, kunyari, pinili nila yung isang service center sa isang mall. Pagpunta nila doon, i-release lang din yung ID nila, katulad dati. Pero yung may issue na ID sa kanila, 5 years na ang validity niya. So, again, to answer the question, ano ang pagkakaiba? Wala. Ganun pa rin, online, bayad, upload ng picture, pupunta lang sila dun sa mga transaction venues natin para i-receive yung ID nila at ito ay meron ng mas mahabang validity. Okay. And pagdating naman po dito sa continuing professional development, may epekto po ba o paano po makaka-apekto itong 5-year validity dito sa CPD requirements ng mga professionals? Paano po magiging monitoring nyo dito? Thank you, Josh. Well, alam natin na ang CPD kasi requirement siya sa pag-renew ng professional ng kanilang ID license. Iba-iba yan. May mga certain units na tinakda ng kanilang batas o nung kanilang council na i-comply kapag nag-renew ng lisensya.
Yung batas ng CPD, Josh, hindi naman niya sinasabi na kung mas mahaba yung validity ng license, mas madami dapat siyang i-comply. Ang sabi lang ng CPD law, ng batas ng CPD, kapag nag-renew ka ng lisensya, yung isang professional, pag nag-renew ng lisensya, kailangan niyang i-comply this much of CPD units. So ganun pa din, kapag pagdating ng panahon na kailangan na niyang mag-renew, kahit 3 taon pa yan yung validity niya, kunyari kung hindi nagbago yung period of validity or 5 taon yan, doon niya i-comply yung requirement ng CPD at ang kailangan niyang i-comply ay kung ano pa rin yung itinakda ng batas niya. So, kung ang tinutukoy ng tanong natin, dahil ba mas mahaba yung validity ng license kailangan or baka mas madami yung CPD units na kailangan niyang i-comply, hindi ganun yon. Hindi ganun yung interpretasyon nung provision ng batas at yung lengguwahe ng bill. Ang sabi lang ng bill, ang validity ng ating ID license ngayon ay 5 years na at kung ano ang nire-require kung ilan ang nire-require na units ng CPD ng iyong profesyon para i-comply, para makapag-renew, ay ganun pa rin. Okay. Sir, nakasaad din po sa panukala na itong pag-upgrade ng Licensure Examination Registration Information System. Ano po yung mga inaasahan digital improvements o modernisasyon na ipatutupad ng PRC? Well, on the side of the professionals, Josh, wala masyado kasi user lang naman sila ng system. So hindi nila walang adjustments, walang pagbabago na kanilang na-experience. Only the fact na yung i-issue namin na ID sa kanila ay 5 years na ang validity. Kung may changes man yun, that is on our side. That is on the side of the service provider, of PRC. So, syempre magkakaroon ng adjustment dun sa system para kapag nag-issue kami ng bagong lisensya ng isang professional during the validity of the bill, kapag sabihin natin naging ganap na batas na yan, 5 years na siya. So again, yung adjustment na tinutukoy o kaya changes na tinutukoy, hindi yun sa experience ng professional. It is more on the system that we are going to run. Sa amin yun banda, Josh. So kung ang mga professional ay kunwari a bit wary na baka magiging komplikado yung experience nila o kaya yung proseso ng pagre-renew dahil dun sa changes na tinukoy ng bill dun sa LERIS or dun sa system namin, hindi. Again, yung transaction experience ng professional ganun pa rin. Walang pagbabago, madali, user-friendly pa rin. Yung changes na tinutukoy ng bill ay sa aming banda. Okay. Sir, maitanong na rin namin, sa kasalukuyan po ba, ano-ano po yung mga pangunahing challenges o reklamo na natatanggap ng PRC mula sa mga professional pagdating po sa renewal process ng kanilang IDs at paano po ninyo ito tinutugunan? Ito po ba yung nagtulak din sa inyo para pahabain yung validity ng kanilang mga lisensya? Well, unang-una, Josh, wala naman compared to previous times, wala nang masyadong reklamo na nare-receive tayo sa mga professionals kasi kamukha ng binanggit ko kanina, napadali ang proseso na ng renewal. Dati kasi, 'di ba, you need to come to our premises, you need to queue in our counters, ganyan. At kung kunwari napasabay ka sa madaming nagtatransact, talagang pahirapan. Ngayon kasi we had all of our transactions, including the renewal of the professional license, online. So madali na siya. The bulk of the process, ginagawa na ng professional online. Pupunta na lang siya sa aming tanggapan, pupunta siya sa aming mga opisina, pupunta siya sa mga service centers natin kapag i-claim na niya yung ID niya. So, nung naging online na ang aming transactions, wala na kaming masyadong natatanggap na reklamo kasi nabawasan na yung pagpila, paghintay, at saka ipagbunuan sa mga counters namin. Wala na yun. Those are things in the past. Ika nga. Isa sa mga nasagap namin na concern, not really a reklamo, pero concern na may patungkol sa aming sa lisensya na i-issue namin ay yung validity.
Kasi ito nga, syempre, di ba, ikinumpara dun sa mga ibang lisensya, ibang certifications, kasama na dyan yung passport, na mahaba na yung period of validity. So isa yan sa nabudyok din kay PRC para humingi ng intervention ni Congress para magpasa ng batas para palawigin yung validity ng lisensya. So ito lang yon, Josh. Well, may mga minsan may mga reports na yung ID daw namin parang madaling magkupas. Well, yung ID kasi natin, kamukha nung in-illustrate ko kanina, yung ID license natin, pagpunta mo sa aming mga tanggapan, in a matter of minutes, ini-issue na namin yung lisensya. Hindi kamukha ng mga ibang ID na ini-issue ng gobyerno din na meron lamination, kaya medyo mas matagal ang pag-release. Sa amin mabilis. So I would like to look at it as this is the trade-off, no? Kung gusto natin na mas mabilis, medyo walang lamination, kaya mabilis magkupas. Pero ito nangyayari lang kung kunyari nilalagay siya dun sa mga plastic holders, kung alam mo yun, yung mga nilalagyan ng driver's license, di ba? May mga nabibili dyan sa mga bangketa na gano'n. Kapag gano'n kasi, minsan dumidikit, lalo na kung kaka-issue lang tapos nilagay na agad doon. Pero most of the time, hindi naman. Pero natanong mo nga kung may mga reklamo na gano'n, yun. Yung ibang nasasagap din namin na issue would be yung kunyari, yung cost ng CPD. Kasi di ba nabanggit ko kanina, napag-usapan din natin, ang CPD kasi di ba requirement for the renewal of the license. So yung mga iba, may mga nire-raise sila na concern na minsan mahal, ganyan. Meron kaming bagong issuance, Josh, at ina-address niya specifically yung CPD requirement. So hindi na lang yung regular na form ng CPD, yung training, yung seminar, yung classroom type training, hindi na lang yan. Kung mababasa natin yung bago naming issuance, meron kaming tinatawag na lifelong learning. Ito yung self-directed mode na sinasabi. So, yung professional practice mo, kahit yung pagbabasa mo ng libro o kaya yung pag-aaral mo sa regular scholastic platform, ganyan po pwede mo na rin siyang ipasa. Pwede mo rin siyang gamitin as compliance for the CPD requirement for the renewal of the license. So, I cannot discuss in detail yon, Josh, pero yung mga issuance namin nasa website namin. So, iniimbita ko yung mga professionals natin na interesado dito at gustong subukan yung alternative mode na sinasabi natin, they can look it up at our website, Josh. Okay. Sir, follow up dun sa nabanggit mo, dun sa quality ng ID, dahil nga mas pinalawig o mas pinahaba yung validity ng ID. Kung nung una 3 taon mabilis kumupas, paano na ngayong 5 taon na yung validity, baka wala na makita doon sa ID. Ano po may papayo nyo doon sa mga license holders na paano nila, how do they keep the ID para mapanatili yung impormasyon na naroroon? Well, unang-una kung pwede ko rin mabanggit, Josh, meron na tayong bagong itsura ng ID license natin. So yung mga recently lang na nag-renew ng lisensya nila, makikita nila yon. At mas madami na kasi yung data, yung information na nilalaman ng ating professional identification card. Lalamanin din niya eventually yung professional qualifications level nila. Tugon ito dun sa requirement ng Philippine Qualifications Framework Law. Hinihingi kasi nung batas na yon na ang mga professionals dun sa kanilang professional ID license card, nandoon na rin yung kanilang field of focus or specialization. This is still on the works, pero yung ID natin, meron na siyang feature na abang na yon. Eventually, kapag fully implemented na ito, makikita na rin doon yung specialization ng isang professional. Well, nung ni-launch namin ito, lagi namin binabanggit na katulad ng ibang dokumento natin, katulad ng mga ibang pag-aari din natin na mahalaga, dapat kunting alaga din. So, binabanggit namin lagi 'yon na sana kung maaari, hindi lalagay doon sa plastic cover.
Kasi kahit anong material naman, kapag nakadikit yon, lalo na sa panahon natin, medyo mainit, dumidikit talaga yon. So we usually advise our professionals, our transacting public, na they take extra care of the document, ilagay sa tama na lalagyan, pwedeng envelope o pwedeng basta hindi yung masikip na plastic holder, Josh. And well, ang pangalawa naman, kung talaga hindi mapipigilan at kailangan talagang at nagkupas nga at hindi na makita yung kung ano man yung laman ng ID, madali din naman ang magpa-issue ng duplicate on a very minimal fee din kasi they have to pay of course the cost of the material. So, yun, lagi natin nire-remind naman natin mga professional, Josh, na kunting alaga sa kanilang ID. And we have coordinated, we have raised that also to our providers kasi yung production naman ng ID, Josh, hindi si PRC mismo yan eh. Meron kaming provider, meron kaming service provider. Okay. So, ni-raise na rin namin yan sa kanila at meron naman silang mga intervention na. So, we are very much certain that in the future we won't be having or we won't be receiving too much of those observations or concern anymore, Josh. Okay. Sir, linawin na natin dahil mas madali, mas conveniente sa proseso at mas pinahaba na validity. I guess the question is, mas mahal po ba ang babayaran for the processing ng 5-year validity kumpara sa dati o wala pong magbabago? Magiging mas mahal, Josh, kasi 'di ba, yung fee kasi nung 3 years pa lang, this is based on a 3-year validity period. So, correspondingly, kung dahil 5 years na 'yon, meron din siyang increase. But again, very minimal. Kamukha ngayon, kung magre-renew ka kasi, Josh, for a 3-year validity of the license card, 450 pesos lang, less than 500. So, not that conversant with math, pero ganun din, correspondent din yung increase ng fee niya. Okay. So kaya pa rin naman. Pero ito po, sir, paano po masisiguro naman ng PRC na magiging maayos at mabilis ang transition sakali maaprubahan at maisabatas na po itong 5 taong validity ng PRC IDs? Well, again, Josh, wala naman tayong ina-expect na masyadong malaking pagbabago dyan, lalo na sa system, at lalong-lalo na dun sa experience ng professional. Kasi ganun pa rin ang proseso na gagawin niya. They go online, they choose the transaction. So, kunwari, renewal ito, they pay, they upload the picture, and then they choose the schedule or they choose the venue of transaction. Si PRC kasi, si system kasi magbibigyan ng schedule. So, usually within the period of 2 weeks yan, yun yung binibigyan na schedule ng system. Si professional lang ang pipili ng kanyang venue of transaction. So, again, walang pagbabago lalo na doon sa experience ni professional. Kung may pagbabago man dito lang sa system, sa amin on our side, and hindi naman it doesn't require really a very 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 complex or very sophisticated or very very challenging system intervention, i-adjust lang naman yung validity, Josh. So okay. we're very confident really that there would be no serious problem in the transition. All right. Well, panghuli na lamang po, mensahe nyo na lang po sa ating mga Filipino professionals na matagal nang humihiling ng mas maginhawa at mas modernong proseso ng renewal ng PRC ID. Go ahead, sir. Thank you, Josh. Well, sa mga professionals natin, oo, pinadali, lalo naming pinadali ang proseso, lalo naming ginawa na mas convenient sa ating mga professionals dahil kung dati kailangan nyo kaming bisitahin sa aming mga tanggapan every 3 years, ngayon every 5 years na lang. So hindi na nila kailangan laging nagpupunta sa aming opisina, Josh. And also, if I could still mention it, yung ating ID, konting alaga, medyo maselan din yan, katulad ng ibang dokumento o pag-aari natin na may halaga. So, konting alaga lang. Okay. Thank you, Josh. Sir, sorry, pahabol po. Meron po bang bidding for the new supplier ng ID? Since last December, meron pong bagong supplier. Meron po ba? I-confirm lang po namin.
Well, tama, nag-expire nung December yung kontrata, pero kasi I'm not very conversant. Pero yeah, ganun naman, may period yung kontrata ng aming supplier. But if only to assure the public, doon kung magkakaroon ng bagong provider, of course we will raise this. We will be making sure that in the TOR, the terms of reference that we will be making use, that we will be using in the procurement of such service and provision of supply or of a product, we are assuring the public that this will be given utmost importance, kasi nakita na natin na naging issue in the past. So I want to give the assurance to the public na oo, mas babantayan natin 'yon, na mas magiging maganda ang quality ng ID natin, para hindi na natin kailangan paalalahanan pa yung public natin na huwag ilagay sa masikip na plastic Okay. holder yung ID. Alright. Yun, Josh. Alright, on that note, maraming salamat po sa inyong oras at sa impormasyon. PRC Assistant Commissioner Lord Louis Valera. Thank you, sir. Thank you, Josh.